and the acceptance speeches have been on fire. God, creator of the universe, zero mentions. And no surprise in this godless town. Maligayang pagbalik sa Pinas sa Diyos walang imposible, kung saan ating sinusuri ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang kaugnayan nito sa ating mundo ngayon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang paksang nakakapagpagising at nakakapagbigay paisip. Ang mga kamakailang pangyayari bang ating nasaksihan, gaya ng paglapastangan sa Diyos sa Golden Globes at ang mapaminsalang wildfires sa Los Angeles ay nagkataon lamang? O ito'y mga pagkilos ng Diyos? Tuklasin natin. Sa Golden Globes ngayong taon, nagbitaw si comedian Nikki Glaser ng mga pahayag na ikinagalit ng maraming Kristiyano. Biniro niya ang tungkol sa pag-iingat ng kanyang sarili para kay Jesus at nagsabing parang napapabayaan ang Diyos sa isang lungsod na walang Diyos. Alam natin na ang katatawanan ay madalas sumusubok ng mga hangganan, ngunit kung ito'y umaabot sa panlilibak sa Diyos, nagdudulot ito ng malalaking katanungan. Pagkalipas lamang ng 48 oras mula sa mga pahayag na iyon, naganap ang mapaminsalang wildfires sa Los Angeles. Ang mga sunog na ito ay kumitil ng mga buhay, nagwasak ng libu-libong tahanan, at nag-iwan ng napakaraming tao na nawalan ng tirahan. Mahirap hindi mapansin ang tiyempo nito. Sinasabi sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring kutyain. Ang anumang ihasik ng tao, siya rin ang aanihin. Paalala ito na may mga espiritual na kahihinatnan ang ating mga aksyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na tila nasundan ng trahedya ang panlilibak sa Diyos. Tignan natin ang ilang ibang mga pangyayari. Noong mas maaga ngayong taon sa Brazil, isang parada ang nagpakita ng nakakagimbal na paglalarawan ng paglibak kay Jesus habang si Satanas ay parang nagwawagi. Ilang araw lamang ang lumipas, nakaranas ang Brazil ng matitinding pagbaha at pagguho ng lupa na kumitil ng daan-daang buhay at nagdulot ng malaking pinsala. Ito ba'y nagkataon lamang o babala mula sa Diyos? Pati na rin sa kasaysayan, ang Titanic ay tinawag na unsinkable ship. May nagsabing, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Ngunit sa unang paglalayag nito, bumangga ito sa isang iceberg at lumubog, na naging isa sa pinakamalalang trahedya sa dagat sa kasaysayan. Noong Rebolusyong Pranses, ang mga pinuno ay lumapastangan sa Kristyanismo at pinalitan ito ng tinatawag na Cult of Reason. Ngunit nauwi ito sa kaguluhan, na nagdulot ng matinding karahasan at kalituhan na tumagal ng dekada. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na hindi maaaring baliwalain ang hustisya ng Diyos. Sinasabi sa Kawikaan 11:21, marami ang plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang mananaig. May mga magsasabing nagkataon lamang ang mga ito, ngunit bilang mga mananampalataya, nakikita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing babala, nagpapaalala sa atin na parangalan at igalang ang lumikha ng lahat. Ang tanong, pinapansin ba natin ang mga ito? Habang papalapit tayo sa katapusan ng panahon, binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa pagdami ng panlilibak at pagrerebelde. Sinasabi sa 2 Pedro 3:4, sa mga huling araw ay darating ang mga mapanlait na sumusunod sa kanilang masasamang pita. Sasabihin nila na saan na ang kanyang pangakong pagdating. Ngunit sinisiguro sa atin ng salita ng Diyos na siya'y matyaga. Ayaw niya na may mapahamak kundi nais niya na ang lahat ay magsisi. Kaibigan, ngayon ang tamang panahon upang lumapit kay Jesus. Tinatawag tayo sa pagsisisi at upang ipamahagi ang kanyang pagmamahal at katotohanan sa mundo. Kung ang mga pangyayaring ito ay gumising sa iyong puso, huwag itong baliwalain. Hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Ano sa palagay mo? Ang mga pangyayaring ito ba ay nagkataon lamang o pagkilos ng Diyos? Ipaalam sa amin ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nakakaantig sa iyo ang mensaheng ito, pakilik ang video na ito, ibahagi sa iba, at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang nilalaman tungkol sa pananampalataya. Sama-sama nating ipalaganap ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, manatiling pinagpala.